bayang hinirang, ang pag-asa sa iyong Mesiyas. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya, na sa atin ang Diyos tuwina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinalog mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Gabay ng iyong bayang hinirang, ang pag-asa sa iyong Mesiyas. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya, na sa atin ang Diyos tuwina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang misang ito sa kalagitnaan ng ating pagsisimbang gabi ay may matandang katawagan. Misa Aurea. Misa na ginto o ginintuan. Sapagkat sa mga lumang ebanghelaryo, ang ebanghelyo nating babasahin ngayon ay nakasulat sa mga gintong titik, sapagkat ito ang pinakamahalagang tagpo sa kasaysayan ng mundo, nang tanggapin ng mahal na Birhen ng kalooban ng Diyos upang magkatawang tao sa kanyang sinapupunan, ang ating Panginoong Hesukristo, ang tagapagligtas ng mundo. Kaya naman, ating hilingin na sa misang ito, naway pagkaloob ng Diyos ang biyaya sa atin na magtiwala sa Kanya at sundin din ang Kanyang kalooban kagaya ng mahal na Birhen. Kaya't sa mga pagkakataong sinuway natin ang kalooban ng Diyos sa mga nagawa nating kasalanan, halina't ang mga ito'y ating pagsisihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon,
kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-Linisan. Noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba as nasundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias kay Haring Akaz ang tandang ibinibigay ng Panginoon, ang panganganak ng isang dalaga ng isang lalaki. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito ay tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Tayo pong lahat. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo ay natayo at yaong sandigan, ay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ang aahon? Sino ang papayagang pumasok sa templo? Sino ang tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon, ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siyang dakilang hari natin. Sa mabuting balita, ipinahayag ng anghel ng Panginoon sa dalagang si Maria na siya ay manganganak ng isang lalaki sa pamamagitan ng pagbaba sa kanya ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano kung sabihin ko sa inyo na may kahinaan ang Diyos? Maniniwala ba kayo? "Father, sabi sa Ebanghelyo, kasasabi lang, walang hindi mapangyayari ang Diyos." In other words, God is very powerful. Yes or no? Makapangyarihan ba ang Diyos? Pero paano kung sabihin kong may isang bagay na hindi magagawa ang Diyos? Tanong nyo sa akin, ano yun? Hinding-hindi tayo pipilitin ng Diyos na sundin ang kalooban niya kung ayaw natin. God respects our freedom. And you may ask, why is it so? Because God loves us so much that He doesn't want us to obey Him just because we are forced to do so. Dahil ang totoong nagmamahal ay hindi namimilit. Ang totoong nagmamahal, nirerespeto ang kalayaan ng kanyang minamahal. Tama o mali? Kaya itong ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo ngayon, pwede namang isaksak na lang ng Diyos ang kanyang plano sa isip at puso ng mahal na Birhen at biglang magising na lang sa umaga si Mama Mary, "Hala, ang laki ng tiyan ko." Hindi. Iginalang ng Diyos ang kalayaan ng mahal na Birhen, kaya tinanong siya sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, "Ikaw ay maglilihi. Kinalulugdan ka ng Diyos. Tinatanggap mo ba ang kaloobang ito?" At ano ang sabi ng mahal na Birhen? "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa sinabi mo." Gusto nyo ba ng sample na hindi pinipilit ng Diyos ang tao? Natatandaan ninyo yung unang babae sa mundo, si Eva? Hindi ba't alam naman niya kung ano yung kalooban ng Diyos? Hindi ba't naging mabuti naman ang Diyos sa kanila? Pero ano ang nangyari? Sinuway nila ni Adan ang kalooban ng Diyos. At
At alam niyo yan sa buhay ninyo. Naging mabuti naman ang Diyos sa inyo. Hindi kayo pinababayaan. Hindi kayo nagkakasakit. Hindi kagaya ko, sinisipon na ako. Nakakakain pa rin kahit papaano. May trabaho. Tama o mali? Pero sa kabila ng lahat ng ito, ano ang ganti natin sa Diyos? Tinatamad tayong magsimba pag araw ng linggo. Di ba utos niya yon? Di ba kalooban niya yon? Pero kahit hindi ka nagsisimba, kapag araw ng linggo, kahit mas masipag ka pang pumunta sa mall kaysa magsimba, hindi ka naman tinatamaan ng kidlat. Bakit? Hindi ka pinipilit ng Diyos na sumunod sa Kanya kung ayaw mo. Dahil naniniwala ang Diyos na darating ang panahon, makikita natin ang Kanyang pagmamahal. At kapag nakita natin kung paano niya tayo minahal at kung paano hindi niya tayo pinabayaan, matututo din tayong magtiwala sa Kanyang kalooban. God is not giving up on us. Kaya nga 'di ba sa unang pagbasa, una niyang inalok kay Haring Akaz yung kaligtasan sa labanan. Humingi ka ng tanda, sabi ni Propeta Isaias. Anong sabi ni Akaz? Hindi ako hihingi ng tanda. Is that because nahihiya siya sa Panginoon na humingi ng tanda? Yun ang sabi niya. Yun ang press release niya. Pero ang totoo, sa kalooban niya, ayaw niyang humingi ng tanda kasi mas may tiwala siya sa mga Diyos-Diyosan kaysa sa totoong Diyos. Ang tiwala niya wala sa Diyos, kundi nasa mga Diyos-Diyosan. Kung minsan, ganun din tayo Di ba? Mas may tiwala tayo sa sarili natin kaysa sa Diyos. Bakit ako magpapatawad? Nasaktan ako. So, sino ang paniniwalaan mo? Sarili mo. Sino ang masusunod? Kalooban ng Diyos, kalooban mo. Di kalooban mo. Di baling mandaya ako. Di baling may matapakan akong tao basta tumaas ang sweldo ko, basta magkapera ako. Di baling makapanlamang ng kapwa. Kasi kailangan ko ng pera, kaya siguro maiintindihan naman ng Diyos kung manlalamang ako ng kapwa ko. Pero ano ba ang nasunod? Kalooban ng Diyos o kalooban mo? At bakit hindi natin sinusunod yung kalooban ng Diyos? Kasi kulang tayo sa tiwala. At bakit kulang tayo sa tiwala? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi minsan hindi natin naiintindihan bakit natin kailangan sundin. Bakit ako magpapatawad? Nasaktan ako. Bakit ako magbibigay? May pangangailangan din ako. Bakit ako magmamahal? Nasaktan na ako. Yan ang mga tanong natin sa Diyos Tama o mali? Bakit ko susundin yung kalooban ng Diyos hindi ko nga maintindihan? Bakit? Si Mama Mary ba naintindihan niya ng lubos ang kalooban ng Diyos? Di ba nga nagtaka siya? Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? My dear brothers and sisters, when you are confused, do not be afraid to ask your question to God. Lord, bakit ganun? Lord, kung ito yung kalooban mo, paano? Kasi kung minsan, ikaw lang ang nag-iisip, walang mararating yan. Pero kapag yung tanong na yan, sinabi mo sa Diyos sa panalangin, binibigyan mo ng pagkakataon ang Diyos na liwanagan ang iyong isip para maunawaan mo ang Kanyang kalooban. Amen ba yun? At kung hindi mo man maunawaan ngayon, mauunawaan mo pagdating ng takdang panahon. Sa palagay nyo ba'y lubos na naunawaan ng mahal na Birhen ang kalooban ng Diyos sa paliwanag ng anghel sa Ebanghelyo ngayon? Hindi. Masyadong kakaunti yung mga salitang ito para maintindihan niyang lahat ng mangyayari. At ano ang sabi ni Pope Benedict XVI? Mahalaga yung huling linya sa Ebanghelyo natin ngayon. Sabihin niyo sa akin, basa. Di ko kayo marinig. Natutulog na ba yung iba? Sabihin niyo sa akin, basa. Ang sabi ng hulihan ng Ebanghelyo ngayon, at nilisan siya ng anghel. Don't think that there is always a ready explanation for the questions of the Blessed Virgin Mary. Hindi lahat ng tanong niya nasagot ng anghel. Nang umalis ang anghel, hindi na ulit bumalik.
At noong mga panahon na yung anak niya'y nahihirapan, noong mga panahon na yung anak niya nawala sa templo, noong mga panahon na sila'y nasa Ehipto, noong mga panahon na nagdadalamhati ang mahal na birhen dahil namatay ang kanyang anak sa krus, nasa ng anghel? Wala. There is no one to explain the will of God to Mary during those crises in life. Ano lang ang meron si Maria, kaya patuloy niyang sinunod at tinanggap ang kalooban ng Diyos? Tiwala at pananampalataya. At yun yung kailangan natin, minamahal kong mga kapatid. Saan naroon yung tiwala at pananampalataya natin sa Panginoon whenever we are asked to do His will? Ayokong magsimba kasi mababawasan yung oras ko. Hindi ka ba nagtitiwala na kapag ka nagsimba ka ng linggo, nabawasan ka ng 1 oras? Hindi ka ba nagtitiwala na ang Diyos ibabalik sa iyo ng higit pa kung ano yung nawala sa iyo? Hindi ba't napakarami ng napatunayan ng Diyos sa iyo? Ano ang sabi ng anghel? Natatandaan mo yung pinsang si Elizabeth? Siya'y naglihi sa kabila ng kanyang katandaan. Short of saying, napakadaming magagandang ginagawa ng Diyos para sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Hindi mo ba nakikita yon? O nagbubulag-bulagan ka lang? Ang dami ng ginawa ng maganda ng Diyos sa buhay mo. Ang dami ng napatunayan ng Diyos sa iyo. Bakit kulang ka pa rin sa pagtitiwala sa Kanya? Let our Blessed Mother inspire us. Obedience out of trust and faith in God. Hindi natin palaging maiintindihan ng lahat. Pero kapag sumunod tayo, malaunan, maiintindihan din natin yan. Amen? Nung mga bata kami, hindi ko talaga maintindihan. Bakit pinapalo kami kapag kami ay may kasalanang ginagawa? Sa unang pagtingin, parusa yun eh. Parusa. Kasi nga, pinagbawalan ka, sinuway mo, pinarusahan ka. Pero malaunan, na-realize ko, kaya pala may consequence yung ginawa kong mali, para matutunan ko kung ano yung tama. At kalaunan, nakita ko na hindi ako pinasusunod ng magulang ko dahil lang nagpa-power trip siya o sila. Hindi ako inuutusan ng magulang ko para pag nagkamali ako, magamit nila yung pamalo nila. Hindi. Pinasusunod ako dahil mahal nila ako at gusto nila mapabuti ang buhay ko. At ngayon nagpapasalamat ako bakit ako pinalo. Kasi nagtanda ako sa mga mabubuting bagay na dapat ay ginagawa ko talaga at lahat ng naituro sa akin ng pangaral at pamalo, dala-dala ko hanggang ngayon. Dati hindi ko naiintindihan ang kalooban ng aking mga magulang. Bakit kailangan akong pagalitan? Bakit kailangan akong pagbawalan? Bakit kailangan akong utusan? At bakit kailangan akong paluin kapag ako ay sumuway? Ngayon ko unti-unting naiintindihan. Kaya minamahal ko mga kapatid, sumunod lang muna tayo sa Diyos kagaya ng mahal na Birhen. We may not understand completely the reason behind His will. But later on in life, we will realize that our obedience is for our own good. Walang maidaragdag sa Diyos ang ating pagsunod sapagkat Diyos na siya. Pero pag sumunod tayo sa Kanyang kalooban, tayo rin ang makikinabang balang araw. Magtiwala lang tayo at manalig, sumunod sa Kanyang kalooban. Amen. Magsitayo po ang lahat. Kasama si Maria ang kalugod-lugod sa Diyos. Manalangin tayong dinggin ng Ama ang ating kahilingan. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami.
Ang sambayanan ng Diyos nawa ay magtuon na pansin sa mga nasa laylayan ng lipunan at kaisa ng mahal na Birheng Maria. Ihatid ang pag-asa sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Ang mga nasa pamahalaan, nawa ay dinggin ang tinig ng mga naaapi at nahihirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Ang mga walang tinig sa lipunan, nawa ay mabigyan ng pagkakataong marinig ang kanilang iniisip at dinadaing. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos ay mapasapiling nawa ni Maria sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasama ni Maria ang aming ina, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Amang maawain, naging tao ang iyong bugtong na anak, nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Tulad niya, lagi nawa kaming sumang-ayon sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa'y kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at niyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bumunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo langit ay iyong dinggin, Sitayo po ang lahat. kapayapaan nawa'y kamtin. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahaing ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayanang dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo'y Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng mga propeta, ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inantunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagmalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay muling babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapagsabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagdalin mo kami sa aming mga salakanan ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kamulihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na paging ay pagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Attendance check. Tignan nyo nga yung katabi ninyo. Nasaan na yung iba? Sabihin sa katabi, bukas ulit, sana nandito ka. Konting tiyaga na lang at atin ang matatapos ang ating pagsisimbang gabi. Pero mahigpit ang aking paalala sa inyong lahat na una, obligasyon natin na magsimba sa araw ng linggo. Kaya paalala, sa darating na Sabado ng gabi, ang ating pong misa ay good as Sunday Mass na rin po yun. No? So kung makakasimba kayo ng Sabado ng gabi, nagawa nyo na yung inyong, bukas pala yun, bukas ng gabi, nagawa nyo na yung inyong Sunday obligation. Pero kung gusto ninyo makumpleto yung pagsisimbang gabi natin, mainam na sumimba pa rin kayo kinabukasan. Ang mga misa natin sa araw ng linggo ay pareho, maliban sa wala pong misa ng alas 6 ng umaga at walang misa ng alas 5 ng hapon. So ang mga misa sa umaga magsisimula ng 7:30 ng umaga after ng 4:30 a.m. na misa ng simbang gabi. Ulitin ko ha, 4:30 sa linggo, 4:30 a.m. ang susunod na ay 7:30 a.m. at yung mga sunod-sunod na misa natin. Sa hapon naman, walang misa ng alas 5, 6:15 lang ang misa, kagaya ng oras ng misa natin ngayon. So muli, obligation natin ang magsimba sa araw ng linggo, kaya doon wag na wag kayong a-absent. Amen ba yun? Alright. Tapos, sa darating na bisperas ng Pasko, December 24, paalala po alas 9 ang misa po natin dito sa ating simbahan. Kaya sana po ay, yan po ay pagtupad na rin sa ating obligasyon na makapagsimba sa araw ng Pasko. But then again, kung gusto ninyo magsimba ulit ng December 25, edi mainam. Mas maraming misa, mas maraming biyaya. Amen ba yun? So, sana po ay magabayan tayo ng mga talatakdaan nating ito at tingnan po palagi sa ating Facebook page ang Our Lady of Mount Carmel Parish, Baraswain Church, ang mga schedule natin ng gawain dito sa ating parokya. Maraming salamat po. At syempre, salamat sa mga nagbigay ng pamaskong handog. Sa mga hindi pa, may mga susunod pang araw para kayo po ay makiisa sa ating pagtulong sa mga nangangailangan sa ating parokya sa pamamagitan ng proyektong ito. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Yuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alang araw ang liwanag at tatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tinang. Balang araw mumutawid sa bibig ng mapipig, pasasalamat at papuri, abiting walhati.